At bago po tayo magtapos, pag-usapan naman natin ang isinasagawang mandatory drug testing para sa mga tauhan ng gobyerno. Sino-sino ba ang sakop nito at paano ba ito isinasagawa? Ibabahagi yan at iba pa sa CSC in Action. Narito po. Magandang gabi Pilipinas, tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Sir, may drug test ba na isinasagawa sa mga kawani ng pamahalaan? Opo, inaatasan ng CSC ang lahat ng ahensya na magsagawa ng mandatory random drug test para sa mga government workers regardless kung ano ang posisyon, rank at salary basta kabilang ng constitutional bodies, national government, local government units, government-owned and controlled corporations, pati na rin ang mga state and local universities and colleges. Pero hindi sakop ng CSC guidelines ang mga officers at members ng military, police at iba pang law enforcement agencies dahil sila ay under ng regulations ng Dangerous Drugs Board or DDB. Hindi rin sakop ang mga elective officials at mga officials appointed by the President. Layunin ng mandatory random drug test na manatiling drug-free ang mga ahensya ng pamahalaan. Ito rin ay paraan para mapanatili ang overall health and wellness ng mga kawani para makapagbigay sila ng maayos na serbisyo sa taong bayan. Bago makapasok sa gobyerno, kailangan magnegatibo sa drug test ang applicant. Para naman sa mga incumbent officials and employees, ginagawa ang drug test as a condition for retention in government service. At ito ay dapat isagawa ng ahensya in an interval not to exceed 2 years. Paano naman po sinasagawa ang drug test? Ang drug test sa isang ahensya ay dapat isagawa ng Government Drug Testing Laboratory or Department of Health Authorized and Accredited Laboratory. Kailangang mag-fill up at lumagda sa chain of custody ang mga randomly selected officials and employees. Sa pagkuha ng specimen sample, kailangang itong gawin sa lugar kung saan hindi maaring ma-manipulate ang laman, katulad ng paghalo ng tubig sa specimen. Ang specimen bottle ay dapat ding properly labeled. Ang sinumang opisyal o empleyado na ayaw magpa-drug test ng walang valid reason ay maaring patawan ng kasong gross insubordination. Kung nahuli ang isang opisyal o empleyado na gumagamit o nagtitinda ng drugs, pwede siyang makasuhan ng grave misconduct at iba pang appropriate criminal charges. Bago tayo magtapos, sagutin natin ang question ni Mina. Tinatanong niya kung ang executive assistant position sa Office of the Assistant Secretary ng National Government Agency ay considered as primarily confidential position. Opo, ang mga executive assistant position sa anumang executive office under national government agencies ay confidential positions. Sila ay binibigyan ng coterminous appointment kung saan ang kanilang panunungkulan ay limitado sa isang panahon na tinukoy ng batas o kung saan ang pagpapatuloy ng kanyang serbisyo ay nakabatay sa trust and confidence ng appointing officer or authority o ng pinuno ng organizational unit kung saan siya nakatalaga. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina at social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga issue ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in Action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.